actors. Ganda ng look ni, ni Christy. And then in real life, you're like, bam, star. Okay, moving on. Little Mermaid na. Okay, we're moving on po to My Movie World. We have Bernard Santos. Hello, good afternoon. My first question is for the cast. Gaano kalapit or kalayo yung role na pinatray nyo dito sa Top 1? Kasi di ba lahat naman kayo naging student? So ano yung mga, parang paano kayo nakarelate sa character? Sa akin po, before, hindi po ako academic talaga. Pero netong college na ako, hindi ko na mamalaya na I'm into grade conscious na pala ako. Tapos ngayon, hindi ko namalaya na nasa top 10 ako, pero hindi ako naging top 1. So yeah, ginamit ko siya na motivation sa sarili ko na yung eagerness ko, dapat magaling ako dito, magaling ako, matalino ako. Ayun po, yun po yung kinuha kong character sa sarili ko. Yung sa akin naman po, hindi naman po ako masyado nahirapan. Like, super lapit naman din po nung naging character ko kay Azzy. Super dahil lang din po talaga kasi, lalo ngayon, college na po ako. So, nursing. So, medyo talagang bakbakan din po talaga. So, sabi ko, kaya naman po direct. Ganun. Ako naman po, nahirapan po ako medyo sa role ko po since yung si Misha po kasi is hindi naman tactless, pero parang most likely po na ganun. So, since way back po na I was in high school, nag-excel po ako academically din po. So, ang role ko po kasi dito, I played as the girlfriend ni Dex, si Armani po. So, ako lang po yung taga-sulsol na parang gawin mo yan, gawin mo to. Para ma-motivate siya. Parang yun yung way ko na para ma-motivate siya na para maungusan niya po si Azzy po, which is si Christy po. Okay, thank you. For the second question, since yung setting kasi nito, diba, school, then high school, kayo ba, personally, ano yung mga unforgettable or memorable experience nyo nung high school? Kasi diba sinasabi nila, memorable daw yung high school life, ganyan, or any kalokohan na nagawa nung high school. Sa akin nung high school ako, siguro yung I'm an athlete and naging MVP ako dito sa school na yun, and then hindi ko makakalimutan yan noon dahil nakuha ko ng school ng FEU Letran, Don Bosco Makati. So yun yung memorable sa akin sa school, sa ACADS. Sige lang. Sa akin naman po, lagi akong pinanlalaban po sa school. So parang every time na may taping, parang ang hassle po sa akin, may laban akong ganito, tapos biglang tatakbo ako sa taping. So sabi ko, napaka-memorable po nito kasi talagang super pagod, pero worth it naman po yung napuntahan. Yun. Ako naman po, sa high school po kasi I'm always one of the boys po. So, ayun, right after school, pupunta po kaming com shop, maglalaro po kami. Yun po yung kasi ever since po, siguro elementary pa po, one of the boys na po ako lagi since mga kapatid ko po is puro po lalaki. So parang, ayun po, nasanay po ako na yung surroundings ko po, yung environment ko po is lalaki. Kasi siguro po, the way sa ko po, sa galaw ko po, ganun. So, ayun, yun po yung memorable sa akin so far, yung naglalaro kami sa com shop. Nagtapos. Nagkakat. Hindi nagkakat, nagtapos nga ng klase. Pero babae mas mga Opo, babae po. Okay, thank you guys. Thank you po. Alright, maraming salamat. Interesting points there. Thank you so much, Bernard Santos. Next up is Erwin Ogawa, and in addition to our current list, we also have Lea Santerio. Finally, Mark Magadia. But for now, let's hear from Anong Ganap. We have Erwin Ogawa. Hi guys, congrats sa new movie. Ganda ng trailer. I'm sure nakarelate kayo kasi lahat naman tayo nag-story. So speaking of top 1, ano yung top 1 ngayon sa buhay niyo? Tingin niyo, anong top 1 sa buhay niyo ngayon?
Sa akin po, ang top 1 sa buhay ko, my family. Always my family. Same with Armani, family po, top 1 po. Ako po, iba po. Yes. Ang top 1 ko po ay yung sarili ko po. Kasi siguro po na-realize ko po ngayon na parang kailangan po talaga natin ng self-care, self-love, ganun po. So, we really need to put ourselves as on top lagi po. So, yun po. Thank you. And second question, syempre speaking of education, ano yung importance ng pagiging competitive sa school? So gagawin nyo bang lahat para maging top 1 kayo, para naapakan nyo ibang friends nyo? Di ba ganun yung mga friends tayo sa school? Parang nagkaka-rivalry, di ba, sa klase. So anong thoughts nyo about that? Ikaw lang ka na, nagvaledictorian ka na. I'm sure maraming competition, di ba? Okay, so paano? Sa akin naman po, sa pagiging top 1 or academic achiever, gusto ko po maging ganun, pero ayoko nang may natatapakang tao. Gusto ko maging ganun in a good way, na i-make sure ko talaga na na-achieve ko to dahil pinaghirapan ko talaga siya. Hindi dahil nag-cheat ako or may ginawa kong hindi maganda. Yun po yung pinaka-proud ko doon. Thank you. That's right. Sa akin naman po, yung eagerness lagi po na ayoko ma-dismay yung family ko. Gusto ko nasa top 10 ako. Okay lang sa akin na nasa top 10. Di po kasi ako I'm not aiming na mag-top 1 ako sa life ko. Basta makapasok lang sa top 10. Masaya na ako doon. Kung magiging top 1 man, masaya. Pero gusto ko yung mano ako sa academic. Yung masaya kami lahat ng mga kakaklase ko. Ayun po. Sa akin naman po, siguro po kasi sa school po talaga there's always a competition po. So, yun. Pero each student po, we excel in different ways po. So, you just need to be benevolent pagdating po sa, siguro let's say sa mga extracurricular activities. If you excel that na sa ganyang bagay, then sumali ka, and then siguro yung ibang classmates mo sa ibang ganyan. Opo. So, ayun, kasi there's always a competition po. So, hindi naman pwede na akuin mo po yun lahat. So, yun po. Thank you. Thank you. Good luck sa movie. Kasi kanina valedictorian ka. May input ka dun sa istorya na ng academic rivalry nitong kayong mga bida. Siguro, Base sa experience mo. base sa experience ko po, medyo, meron talaga na parang feel ko, ito yung time na talagang kailangan hindi naman sa kompetensya, parang gusto mo lang talagang i-prove sa sarili mo na, ito talaga ako. Ganon. So may bardagulan kayo dito. Bardagulan. Lalo na po yung nagsusulat kami sa blackboard. Okay. Hanggang bardagulan moment yun.